Pag may naglalakad sa gitna ng dilim, buntis at umiiyak, huwag kang lalapit agad. Dahil minsan, ang inaakalang biktima, mas marami pa palang itinatago kaysa sa mga nilalang na sinusumpa. Ganito nagsimula ang kwento ni Alona, isang simpleng dalaga mula sa liblib na baryo ng San Miguel, kung saan ang mga bulong-bulungan ay mas mabilis kumalat kaysa balita. Wala siyang pamilya. Iniwan siya ng kanyang ina pagkasilang, at di rin daw nakilala ang ama. Lumaki siya sa pangangalaga ng matandang hilot ng baryo, si Lola Melang, ang tanging tumanggap sa kanya ng walang tanong. Tahimik lang si Alona. Hindi pala imik, hindi rin pala kaibigan. Pero may kakaibang ganda sa kanya, yung tipong hindi mo basta mapapansin, pero kapag napatitig ka, parang may humahatak sa'yo. May kalungkutan sa mga mata niya na parang laging may dalang lihim. Isang gabi, habang umuulan ng malakas at humahagupit ang hangin, may narinig ang mga tao mula sa kubo ni Alona. Isang malakas na sigaw. Hating gabi na raw iyon. Wala namang kasama si Alona. Pero ang sigaw hindi lang isa. Dalawa. Isang tinig ng babae at isa pang parang hayop o nilalang na tila sugatan at galit na galit. Pagkabukasan, nakita si Alona sa palengke, tahimik na nakaupo sa tabi ng tindahan ni Mang Uro. May mga gasgas siya sa braso at nanlilisik ang mata, parang hindi natulog buong gabi. Wala siyang inik hanggang sa may isang kapitbahay ang lumapit at napansin ang tila pag-umbok ng kanyang tiyan. Buntis ka ba, iha? Tanong ng matanda. Hindi sumagot si Alona. Pero ang luha niya, kusa na lang bumagsak. Mula noon, naging sentro ng tsismis si Alona. Walang sinasabing ama. Walang nakikitang lalaking dumadalaw. At ang mas pinagtatakhan ng lahat, hindi tumatanda ang tiyan niya. 5 buwan na ang lumipas, pero parang wala pa ring laman. Multo yata ang ama niyan, sabi ng ilan. Masama yang batang dinadala niyan, bulong ng iba. Pero sa kabila ng paghusga ng karamihan, may isang binatang palaging lihim na nagbabantay kay Alona mula sa malayo. Si Elias, isang batang ulila rin, kinatatakutan sa baryo dahil sa itsura niya, maputlang maputla ang balat, matulis ang mga pangil at laging nakaitim. Palaging nag-iisa. May mga kwento raw noon na minsang kinagat niya ang alagang manok ng isang kapitbahay. Simula noon, tinawag na siyang iaswang. Pero walang pruweba. Walang napatunayan. Hanggang kwento lang. Hanggang ngayon. Isang hapon, nakita siya ni Alona na nakaupo sa ilalim ng puno ng duhat. Maambon. Walang kibuan. Tumingin lang sila sa isa't isa. Walang salita, pero parang parehong nauunawaan ang bigat sa dibdib ng isa't isa. Bakit mo ko tinitingnan? Tanong ni Alona. Nararamdaman ko kasi hindi ka ligtas, sagot ni Elias. Magmula noon, tuwing dapit hapon, dumadaan si Elias sa harap ng kubo ni Alona. Minsan may dala siyang kamote. Minsan tahimik lang siyang nakatayo sa labas habang nagluluto si Alona ng lugaw. Unti-unting nabuo ang tiwala. Unti-unting bumigat ang katahimikan. Pero habang papalapit ang 9 na buwan ng hindi tumatabang pagdadalang tao ni Alona, mas lumalalim ang gabi. Mas lumalakas ang hangin tuwing 12:00. May mga uwak na hindi dati nakikita sa baryo, ngayon ay palaging nagmamasid mula sa bubong. Isang gabi, nakita ni Elias ang anino ng isang babae sa labas ng bintana ni Alona. Wala itong mukha, pero may mahabang buhok at dugo ang duster. Nang lapitan niya, bigla itong naglaho sa manipis na usok. May humahanap sa batang dinadala mo, sabi ni Elias kinaumagahan. Alam ko, sagot ni Alona. At hindi siya tao. Lumipas ang mga araw, lumalala ang takot ng mga taga-baryo. Nagsimula nang mawala ang mga alagang hayop. Isang bata ang nakita sa gubat. Tila walang ulirat, paulit-ulit lang sinasabi, may nananaginip sa tiyan, may nananaginip sa tiyan. Lalong lumayo ang loob ng mga tao kay Alona. May nagsabing sunugin ang kubo niya. May nagmungkahi na paalisin siya sa baryo. Pero hindi pumayag si Elias.
Tumayo siyang tagapagtanggol. Hindi siya umalis sa tabi ni Alona kahit pabatuhin siya ng mga tao, kahit pagtawanan, kahit pagbantaan ng kamatayan. Hindi siya ang dapat niyong katakutan, sigaw niya. May parating at hindi niyo kakayanin yon. Pero sino ba ang pakikinggan ng mga tao? Isang buntis na may misteryosong sanggol sa tiyan, o isang binatang itinuturong aswang? Hanggang sa dumating ang gabi ng ika-9 na buwan. Tahimik ang baryo. Sobrang tahimik, parang lahat ay natutulog, kahit ang aso, kahit ang hangin. Pero sa kubo ni Alona, may punit-punit na sigaw. Hindi ito sigaw ng sakit. Sigaw ito ng nilalang na pinalalabas sa mundong hindi para sa kanya. At sa labas ng kubo, si Elias. Nakahubad ang pangitaas, may mga sugat sa dibdib, pero matatag. Sa harap niya, isang nilalang na hindi mo mailarawan, may katawan ng tao, balat ng ahas, at mata ng isang hayop na hindi pa natutuklasan. Tumingin si Elias sa nilalang. Tumingin din ito sa kanya. At sa gitna ng katahimikan bumiti si Elias. Dahan-dahang nagbago ang anyo niya. Tumulis ang mga kuko. Nagdilim ang mata. Tumunog ang mga buto. Kung gusto mong kunin ang bata, bulong niya, kailangan mo muna akong patayin. Pagputol ng liwanag, may narinig lang na malakas na sigawan mula sa loob ng kubo, at isang sigaw mula sa langit na hindi mo alam kung tao, hayop o demonyo. Hindi na muling nakita ang nilalang na yon. Pero ang tanong ng lahat, sino ang sanggol na yon? At bakit siya gustong kunin ng nilalang mula sa dilim? At higit sa lahat, ano ba talaga si Elias? At mula dito, nagsisimula ang kwento. Sa mga sumunod na araw matapos ang nakakakilabot na gabi, lalong naging mailap ang katahimikan sa baryo ng San Miguel. Hindi man tuwirang sinasabi ng mga tao, ramdam ni Alona na siya ngayon ang tinuturo-turo, ang pinaghihinalaan, ang inaakusahang nagdala ng kamalasan sa lugar nila. Sa bawat hakbang niya sa palengke, bawat pagdaan sa poso, may mga matang hindi tumitigil sa pagtitig, ilan may awa, karamihan may takot. Hindi rin nakatulong na lalong tumitindi ang kakaibang aura sa paligid. Ang mga halaman sa paligid ng kubo ni Alona, unti-unting natutuyo. Ang hangin sa tuwing dapit hapon, parang may kasamang pag-ungol. At si Elias, nananatiling tahimik at mapagbantay, pero may bigat sa mga mata na hindi niya maipaliwanag. Isang gabi, habang pinapainit ni Alona ang tubig para sa kanyang paliligo, may narinig siyang marahang katok sa bintana. Walang tao. Sa halip, may iniwang bagay sa tabi ng pasamano, isang lumang kahoy na kahon na tila may ukit ng mga sinaunang simbolo. Pagbukas niya nito, may laman sa loob, isang kabibe na kumikislap kahit walang liwanag. Hindi pa man niya ito nauunawaan, dumating si Elias. Nanginginig ito at may sugat sa leg. Hindi ka pa dapat nahahawakan yan, bulong niya. Pero wala na rin tayong magagawa. Pinili ka na ng mutya. Mutya, tanong ni Alona. Mutya ng alon, sagot ni Elias, humihingal. Nagmula sa ilalim ng karagatan, tagapagbalanse ng dilim at liwanag. Pag ito'y napunta sa maling kamay, hindi lang isang baryo ang mawawala. Hindi alam ni Alona kung anong mas nakakagimbal, ang sinasabi ni Elias, o ang katotohanang parang may bahagi sa puso niya na hindi na nagtaka. Parang matagal nang may gumigising sa loob niya, at ngayon palang unti-unting nauunawaan ang sarili. Kinabukasan, dinala siya ni Elias sa isang tagong kuweba sa gilid ng bundok, isang lugar na tinatawag nilang Silong ng Diwata. Dito nila nakilala si Lakan, isang matandang albularyo na may mga mata na tila nakakakita sa mga nakaraan. Matagal ko na kayong hinihintay, ani Lakan. Lalo na ikaw, Alona. Tagapagmana ng pusong inabandona ng kanyang sariling ina. Nanlaki ang mga mata ni Alona. Ano nang ibig mong sabihin? Ang ina mo hindi basta umalis. Siya ay nilamo ng dilim. Isang araw, pinili niya ang kapangyarihan kaysa pamilya. At dahil doon, isinumpa ang lahi mo. Humigpit ang hawak ni Alona sa kabibe.
Sa isip niya, biglang bumalik ang mga alaala ng pagkabata, mga panaginip ng apoy, sigaw ng isang babae, at isang tinig na paulit-ulit na sinasabi, "Alagaan mo ang liwanag, anak." Ang nilalang na dumalaw sa iyo noong gabi ng 9 na buwan, dagdag nilakan, iyon ang pumatay sa ina mo. At babalik iyon para kunin ang pinangakong tagapagmana ng kadiliman. Ang anak mo. Parang nabulabog ang mundo ni Alona. Hindi niya maintindihan kung bakit siya, kung bakit ngayon, at kung paanong ang batang dinadala niya, na hindi man lang niya batid kung paano siya nagdalang tao, ay biglang naging sentro ng isang labanang hindi niya maintindihan. "Hindi ko to ginusto," umiiyak niyang sambit. Ngunit si Elias, tahimik lang. Lumapit siya kay Alona at marahang tinapik ang balikat nito. "Hindi mo ito pinili. Pero pinili ka ng liwanag. May dahilan kung bakit." Mula noon, nagsimula ang kanilang lihim na pagsasanay. Araw-araw, dinadala ni Elias si Alona sa silong ng diwata, kung saan tinuturuan siya ni Lakan ng paggamit ng mutya. Habang hawak ang kabibe, natututo siyang marinig ang mga tinig ng kalikasan, damhin ang galaw ng tubig kahit sa malayo, at minsan ay nakikita ang mga alon kahit walang dagat. Pero habang lumalakas siya, lalong bumibigat ang pangamba. Araw-araw ay may bagong balita ng pagkawala, baka, kambing, aso, hanggang sa isang matandang babae sa kabilang baryo na natagpo ang wala ng anino. Sa baryo, lalong lumala ang pagtingin ng mga tao kay Alona. May mga nagsasaboy ng asin sa harap ng kubo niya. May mga bata na binabato siya ng dahon ng bawang. Pati ang dating malapit na kaibigang si Lilet, ngayon ay hindi na siya kinakausap. "Wala ka na bang balak umalis?" galit na tanong ng isang lalaki sa palengke. "Baka bukas, anak na ng tao ang kunin ng dyablo mo." Lumingon si Alona pero hindi sumagot. Pinilit niyang lakasan ang loob pero sa loob-loob niya gusto na niyang tumakbo. Gusto na niyang umalis. Isang gabi, umiyak siya sa tabi ni Elias. "Ayoko na. Hindi ko to kaya. Wala akong lakas. Buntis ako, pinandidirihan ako, tapos sasabihin pa nila ako ang tagapagdala ng liwanag. Tingin mo ba totoo yon?" Tahimik lang si Elias. Maya-maya, inilabas niya mula sa kanyang damit ang isang itim na tela. Nakatupi ito, at nang buksan, may lumang larawan sa gitna, larawan ni Alona bilang sanggol at ng babaeng may parehong mata sa kanya. "Ito ang ina mo. At yan ang totoo mong pinanggalingan," sabi niya. May dugong diwata sa kanya pero nahulog siya sa tukso ng dilim. Nanlambot si Alona. "Kung ganon, bulong niya, baka ako rin maging tulad niya." Hindi na sumagot si Elias. Sa halip tumingin siya sa langit. At doon, sa gitna ng mga ulap, may natanaw silang aninong lumilipad, hindi ibon, hindi tao, kundi isang nilalang na may pakpak na parang balat ng paniki, may buntot na parang ahas. Papalapit ito, tahimik, pero malinaw ang layunin. Hindi pa tapos ang laban. At wala ng oras para magduda pa. Sa mga araw na sumunod, parang unti-unting nauupos si Alona. Hindi lang ang katawan niya ang pagod, pati kaluluwa. Bawat gabi, hindi siya makatulog ng mahimbing. Sa likod ng mga mata niya, laging naroon ang mukha ng ina, ang babaeng hindi niya nakilala, ngunit ngayon ay malinaw na bahagi ng kanyang pinanggalingan. Babaeng nilamon ng dilim. Babaeng iniwan siya. Laging may tanong sa dibdib niya, kung iniwan ako ng sarili kong ina, paano ako makakapagpatawad? At paano ko ito haharapin na mag-isa? Tuwing kinakausap siya ni Elias tungkol sa pagsasanay, ramdam niyang may bumabato sa kanya ng panibagong tanikala. Hindi niya masabing ayaw niya, pero hindi rin niya masabing handa siya. Wala siyang kasanayan sa pakikipaglaban, wala siyang ideya kung paano hadlangan ang kasamaan. At higit sa lahat, buntis siya. Nag-iisa. Walang ama ang batang dinadala. Hindi niya nga alam kung paano o kailan nagsimula ang lahat. Minsan, sa gitna ng pagsasanay nila sa silong ng diwata, napahinto siya. Nakatingin lang siya sa mutyang kabibe na hawak niya. Ano bang silbi nito kung ako mismo,
hindi ko kayang paniwalaan ang sarili ko, sabi niya, halos pabulong. Lumapit si Elias, hawak ang palad niya. Ang liwanag, hindi hinihinging paniwalaan agad. Pero kahit anong mangyari, hindi ito titigil sa kakahanap ng sisilungan. Pero bakit ako? Nanginginig niyang sagot. Bakit hindi na lang yung mas malakas, mas buo? Ako, iniwan ako ng nanay ko. Walang nagturo sakin. Hindi ko nga alam kung sino talaga ako. Tiningnan siya ni Elias ng matagal. Sa tagal ng pagkakasilang niya, ngayon lang siya tiningnan ng may ganong lalim. Walang paghuhusga. Walang panghihikayat. Tanging pakikiramay. Dahil minsan, bulong ni Elias, ang pinakawasak na puso ang tanging may kakayahang iligtas ang mundong hindi na marunong magmahal. Napapikit si Alona. May luha siyang hindi pinahintulutang bumagsak. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti ring dumadami ang mga kakaibang pangyayari. Sa baryo, may mga buntis na bigla na lang nangangalumat at nagkakasakit. Ang iba, sinasabing nararamdaman nilang may humihila sa tiyan nila habang natutulog. May mga pusang itim na naglalakad sa bubong tuwing 3:00 ng madaling araw. Isang bata ang sumigaw sa gitna ng gabi, paulit-ulit na sinasabi, may dumidilat sa dilim. At isang umaga, natagpuang patay si Mang Uro, ang matandang tindero. Wala siyang sugat, wala ring palatandaan ng pananakit, pero ang kanyang mga mata, bukas na bukas, at may bakas ng itim sa paligid nito, parang nakita niya ang pinakakinatatakutang imahe bago siya nalagutan ng hininga. Dito na nagsimulang magkalamat ang baryo. Isang pangkat ng mga matatanda ang tumungo sa kubo ni Alona. Kumatok sila, may dalang bawang, asin at sulo. Hindi na kami makikialam kung saan kagaling o sino ang ama ng dinadala mo, sabi ng isang lalaki. Pero kailangan mong umalis. Kung ayaw mong madamay ang buong baryo, umalis ka bago lumubog ang araw. Tahimik lang si Alona. Tumango siya. Walang galit pero may sakit. Hindi dahil sa banta, kundi dahil sa wakas, kinumpirma ng lahat na siya nga ang iniiwasan, ang pinandidirihan, ang hindi kailanman kinilala. Nang gabing yon, habang nag-impake si Alona ng kaunting gamit, lumapit si Elias. Hindi kita iiwan, sabi niya. Saan ka man pumunta? Hindi mo kailangang gawin yan, sagot ni Alona. Hindi ko hinihingi ang tulong mo. Alam ko. Pero hindi kita tinutulungan dahil hinihiling mo. Nandito ako dahil may halaga ka. Kahit pa ayaw mong paniwalaan, alam ng puso mo. Bigla na lang lumiwanag ang mutya sa palad ni Alona. Kumikislat ito sa gitna ng dilim, na parang sinasagot ang bawat kabog ng puso niyang basag. At habang sila'y paalis na sa baryo, isang malamig na hangin ang dumaan. Kasunod nito, may mga anino sa gilid ng kagubatan, mahahabang nilalang, baluktot ang mga binti, at may pulang matang lumulutang sa kawalan. Hindi sila umaatake. Nakamasid lang. Mga sugo ng Ginoong Itim, bulong ni Elias. Hindi pa sila sumusugod pero sinusukat na nila ang lakas mo. Ginoong Itim, tanong ni Alona. Siya ang tunay na kaaway. Siya ang pumatay sa ina mo. Siya rin ang gustong kunin ang anak mo para gawin itong kasangkapan ng kadiliman. Parang gumuho ang mundo ni Alona. Kung ganon nilikha ako para maging ina ng kadiliman. Huwag mong hayaang diktahan ng nakaraan ang kinabukasan mo. May pagpipilian ka pa rin, sagot ni Elias. Habang lumalakad sila papalayo sa baryo, naramdaman ni Alona ang panibagong kabigat. Hindi lang ito pagod. Isa itong panloob na paghati sa pagitan ng isang pusong sugatan na gustong tumakbo at ng isang bagong buhay na unti-unting humihingi ng lakas mula sa kanya. Isang batang isisilang sa gitna ng digmaan ng liwanag at dilim. At siya, ang ina, ang tagapagdala ng kabibe, ang iniwan ngunit ngayon ay pinagpipilian ng tadhana. Sa gitna ng kagubatan, narinig nila ang tinig ng batang babae, tila umiiyak mula sa kawalan. Tulong-tulong po, nagkatinginan si Elias at Alona. Hindi ito ordinaryo. At habang papalapit sila sa pinanggagalingan ng tinig,
nakita nila sa lupa ang isang pulang laso at patak ng dugo na unti-unting tumutulo pataas, pabalik sa langit. Isa itong patibong, bulong ni Elias. Pero huli na. Sa likod nila, isang nilalang ang lumitaw, mahaba ang buhok, baliktad ang mga paa, at may bungangang puno ng itim na laway. Dumating na siya, bulong ni Elias. At si Alona, kahit nanginginig, ay mahigpit na humawak sa mutya. Hindi pa siya handa. Hindi pa siya buo. Pero hindi na siya tumatakbo. Chat said, habang papalayo sila Alona at Elias mula sa baryo, ang gubat na dati tahimik at malamig ay tila nagbago ng anyo. Ang mga sanga ng puno ay parang humahabol sa hangin, gumagalaw kahit walang hangin. Ang mga dahon, kulay abo na ang ilan, parang kinakalawang sa loob ng buhay. Sa ilalim ng mga ugat, may mga aninong dumudungaw, mabilis na naglalaho kapag tumitid ka. Hindi na nila kailangang sabihin sa isa't isa, lumalapit na ang kaaway. At hindi na ito bulong o balita. Isa na itong presensya. Isang paningin sa gilid ng mata. Isang tunog sa malalayong sulok ng dilim. Isang pakiramdam sa batok mo na parang may sumusunod kahit wala kang makita. Pansamantala silang tumigil sa isang lumang kubo na dating tinutuluyan ng mga naglalakbay na albularyo. Dito sila nagpalipas ng gabi. Si Alona, tahimik lang habang nakaupo sa sulok, hawak-hawak ang kabibe. Pinapahid-pahid niya ito sa tiyan niyang mas mabigat na ngayon, hindi lang dahil sa sanggol, kundi dahil sa takot na baka totoo ngang hindi siya ang tagapagligtas kundi ang tagapagdala ng wakas. Hindi pa huli, biglang sabi ni Elias habang nagsisindi ng apoy. Kahit anong sinasabi ng dilim, hindi pa tapos ang desisyon mo. Bakit mo ako pinipilit? Tanong ni Alona. Hindi mo naman ako kilala. Hindi mo alam kung anong takot ang dala ko. Tumigil si Elias. Tumingin siya sa apoy na tila may gustong sabihin, pero hindi alam kung paano. Alam ko ang itsura ng taong iniwan. Alam ko ang tunog ng iyak na walang sumasagot. Iniwan ako ng mga magulang ko sa gitna ng gubat, bata pa lang ako. Akala ko mamamatay ako noon. Pero hindi. May nilalang na kumuha sa akin. Isa ring aswang. Tinuruan niya akong mabuhay. Pero hindi para pumatay, kundi para pumili. Kaya ko alam ang takot mo. Kasi sa mata mo, nakita ko rin ang sarili ko. Natigilan si Alona. Hindi niya inakala na kahit si Elias, may dalang sugat na hindi niya pinakita. Akala niya, siya lang ang nasira, siya lang ang wasak. Pero hindi pala. Nagkatinginan silang dalawa sa pagitan nila, apoy na marahan ngunit mainit. Ilaw sa gitna ng nagbabantang dilim. Nang gabing yon, habang sila'y natutulog, nagising si Alona sa isang malalim na lamig. Hindi normal. Parang may dumaan sa katawan niyang anino. Dahan-dahan siyang tumayo, hawak ang mutya, at lumabas ng kubo. Sa gubat, may liwanag mula sa malayo. Isang parang ilog na maliwanag kahit walang buwan. Nilapitan niya ito at sa tubig, nakita niya ang refleksyon niya. Ngunit hindi siya ang gumagalaw. Ang refleksyon niya mumiti. Hindi yung ngiti ng tao. Isang ngiti ng nilalang. Isang ngiti na may tuso. Sa gilid ng labi nito, dumadaloy ang itim na dugo. Sa'yo rin ang sanggol na yan, sabi ng refleksyon. At sa amin siya babalik. Napaatras si Alona. Napasigaw. Ngunit nang tumingin siyang muli, wala na ang ilog. Wala na rin ang anino. Gising pa rin siya, ngunit parang panaginip lahat. Kinabukasan, ipinagpatuloy nila ang lakad. Sa bawat hakbang, mas lalong lumalaki ang pangamba. Sa kalangitan, may mga uwak na umiikot, laging tatlo, laging paikot. Sa mga puno, may nakasabit na balat ng hayop, tuyot at walang laman. Parang may nag-aalay o may naghahanda. Elias, mahina ang boses ni Alona habang naglalakad. Paano kung hindi ko kayanin? Hindi mo kailangang kayanin mag-isa, sagot niya. Nandito ako. Pero kahit sabihin pa ni Elias iyon ng paulit-ulit,
ramdam pa rin ni Alona ang pag-ikot ng kanyang puso. Ang lalim ng pagdududa, ang bigat ng pagkukulang, at ang takot na baka nga totoo ang lahat ng kinatatakutan niya. Pagsapit ng dapit hapon, umabot sila sa isang lugar na tila hindi na bahagi ng ordinaryong mundo. Dito, ang lupa'y pula, ang hangin ay may amoy ng lumang dugo. Sa gitna ng clearing, may isang lumang punong hubad, tuyot, baluktot, at may ukit ng mga pangalan. Isa roon, nabasa ni Alona, Elena. Mara. Luna. Pawang pangalan ng mga babaeng buntis na nawawala sa baryo noon. Sa paanan ng puno, may isang lalaking nakatali. Umiiyak, nanginginig at parang wala sa sariling katinuan. Lumapit na sila, bulong nito. Nakita ko na ang mata ng Ginoong itim at hindi ito mata ng tao. Isa itong ilaw na pumuputol ng kaluluwa. Napaatras si Alona. Ang mga kamay niya nanlamig. At ang sanggol sa kanyang sinapupunan biglang gumalaw. Isang sipa na masyadong malakas na parang may takot din itong nadarama. Alam ng anak mo, sabi ni Elias. Alam niyang papalapit na. Habang pinipilit nilang palakasin ang mutya sa tulong ng mga sinaunang dasal at lihim na sining, hindi nila maalis ang takot. Kahit si Elias, sa bawat gabing dumadaan, mas lalong napapatahimik. Minsan, napapatingin siya sa kawalan, hawak ang kanyang dibdib, na parang may tinatago ring sakit. Baka may bahagi pa rin ako na sa dilim nagmula, bulong niya minsan. At baka kapag dumating ang laban hindi ko rin alam kung saan ako papanig. Hindi sumagot si Alona. Tumingin lang siya sa kanya. At mahigpit siyang humawak sa kamay ni Elias. Sa puso niya, puno pa rin ng pagdududa, takot, at galit, pero sa kabila nito, alam niyang hindi na siya nag-iisa. At hindi niya hahayaan na ang nilalang mula sa kadiliman ang magpasya kung anong uri ng ina siya magiging. Sa gabi ng bagong buwan, narinig nilang muli ang huni, hindi ng ibon, kundi ng mga nilalang mula sa ilalim ng lupa. At sa langit, ang mga ulap unti-unting bumubuka. Sa pagitan ng liwanag at dilim, may paparating. At hindi na nila alam kung ang kinabukasan ay para sa tao pa rin. Habang papalapit ang gabi ng bagong buwan, lalong humihigpit ang paligid. Parang bawat hangin ay may dalang bulong, bawat anino ay may matang nakamasid. Kahit si Elias, na dati laging matatag, ngayon ay tahimik na lang, laging malalim ang iniisip, at minsan ay bigla na lang lumalayo para mag-isa. Hindi ito nakaligtas kay Alona. Ramdam niya may itinatago si Elias. Isang gabi, habang siya ay natutulog sa silong ng punong kubo, nagising siya sa tunog ng mga yapak. Maingat. Mabagal. Dahan-dahang lumalapit sa kanya. Hawak niya ang mutya, pinipigil ang hininga. Sa dilim, dumungaw siya at nakita si Elias nakaupo sa lupa, nakatalikod, at may kausap. Pero wala namang ibang tao. Nilapitan niya ito ng dahan-dahan, hanggang marinig niya ang mga salitang bumaligtad sa sikmura niya. Hindi ko alam kung kaya ko pa, bulong ni Elias sa kawalan. Lalo na kung malalaman niya ang totoo, tumigil siya. Tumalikod. Nagulat nang makitang nakatayo si Alona sa likod niya, gulat at galit. Anong hindi ko dapat malaman? Tanong ni Alona, nanginginig ang boses. Alona, hindi alam ni Elias kung paano magsisimula. May bagay akong dapat nang matagal ko nang sinabi sa'yo. Sabihin mo, utos niya. Ngayon. Huminga ng malalim si Elias. Tumingin sa kanya, diretsyo sa mata. Ako ang nagdala ng Ginoong itim dito noon pa. Bago pa tayo magkakilala. Namilog ang mata ni Alona. Anong ibig mong sabihin? Matagal na akong konektado sa kanya. Isa akong sugo niya dati. Bata pa ako, kinupkop niya ako. Tinuruan ako. Tinaniman ng kasinungalingan sa isip ko. Akala ko siya ang ililigtas ko. Hanggang sa nakilala kita at naalala ko kung ano ng pakiramdam ng magmahal. Kung ano ng pakiramdam ng pumili. Bakit mo to itinago? Halos pabulong na si Alona. Buong akala ko, ikaw ang tanging kasama ko.
Ikaw lang ang pinaniwalaan ko dahil natakot ako. Na kapag nalaman mo, iiwan mo rin ako. At hindi ko kakayanin yon. Tumalikod si Alona, pilit pinipigil ang luha. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang lumayo. Pero sa ilalim ng galit at sakit, may bahagi pa rin ng puso niyang ayaw siyang bitawan. Pero hindi pa doon nagtatapos ang bangungot. Kinabukasan, habang sila'y naglalakad patungo sa lugar ng huling pagsasanay, biglang nagdilim ang paligid, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa isang presensya. Isang nilalang na hindi pa nila nakita noon. Isang babae, maputi ang balat, mahaba ang buhok, at may mga pakpak na tila gawa sa abo. Nakatayo sa gitna ng bato, nakatingin kay Alona. Anak ka ni Mara, wika nito. Anak ng liwanag at ng pagkakanulo. Diwata ka ba? Tanong ni Alona. Hindi na, sagot nito. Dati. Hanggang sa ang ina mo, na pinakamalakas sa amin, ay pumiling magpakasal sa isang nilalang ng dilim. At isinilang ka. Ang bunga ng dalawang mundo na dapat magkaaway. Halos matumba si Alona. Hindi totoo yan, totoo, sagot ng babae. Ang anak mo, hindi lang basta laman ng sinapupunan mo. Siya ang susi. Sa kanya, mabubuksan ang pintuan ng pagitan, isang lagusan kung saan pwedeng magsanib ang liwanag at dilim, pwedeng maghalo ang lahat ng nilalang, at pwedeng magbago ang takbo ng mundo. Napayuko si Alona, nanginginig. Hindi lang pala siya ina. Siya ang lagusan. At ang anak niya, hindi lang basta nilalang, isa siyang daan, isang tulay, isang armas. Hindi namin alam kung anong anyo ang pipiliin ng batang yan, dagdag pa ng diwata. Kaya't marami ang gustong agawin siya bago pa man siya isilang. Dahil kung mahulog siya sa maling kamay, magwawakas ang mundo, bulong ni Alona, inuulit ang mga salitang dati lang niya naririnig sa panaginip. At hindi pa siya tuluyang nakaka-recover, biglang may marahas na pagsabog sa hangin. Isa sa mga alagad ng Ginoong Itim ang sumalakay, isang nilalang na tila binubuo ng usok at galamay, mabilis at malupit. Tumalon ito mula sa anino ng isang puno at tinangkang dakmain si Alona. Mabilis na umilag si Elias, sumalo sa kanya. Ngunit sa lakas ng tama, naitulak sila sa bangin. Bagsak sila sa lupa. Duguan si Elias. Ang mutya natapon sa damuhan. Habang gumagapang si Alona, narinig niya ang tinig ng nilalang. Ang sanggol ay para sa amin. At walang makakapigil. Dahil sa sobrang takot at desperasyon, napasigaw si Alona, isang sigaw na tila dumurog sa paligid. At sa di inaasahang sandali, biglang lumiwanag ang kanyang tiyan. Sa ilalim ng balat niya may gumagalaw na liwanag. Isang hugis. Isang anyo. Parang puso. Parang bituin. Napaatras ang nilalang. Napasigaw sa sakit. Umusok ito at unti-unting naglaho. Nakahina si Alona. Tumakbo siya pabalik kay Elias, hinahanap ang mutya. Ngunit wala na ito. Hindi lang nawala, parang naglaho sa lupa. At ang mas masakit, si Elias, wala na ring malay. Bahagyang dumudugo ang gilid ng ulo. Hindi siya tumutugon. Humahagulgol si Alona habang hawak-hawak ang mukha nito. Wag mo akong iwan, wag mo akong iwan, ngunit tahimik ang lahat. At sa likod niya, unti-unting may sumisilip na anino. Mahaba ang mga kuko, at sa dila nito, umaagos ang itim na laway. Nagising na ang Ginoong Itim. At hindi na siya nagpapadala ng mga sugo. Siya na mismo ang dumarating. Ang gabi ay sobrang tahimik. Nakabibingi. Parang ang buong mundo'y huminto sa paghinga. Sa gitna ng madamong lupa, nakaluhod si Alona, yakap-yakap si Elias na walang malay, habang unti-unting bumabalot ang dilim sa paligid nila. Sa malayo, naririnig na ang mga huni ng nilalang na hindi kayang tularan ng tao, parang halakhak, parang iyak, parang pagsabog ng galit na hindi matukoy kung saan nag-ugat. Tinitigan ni Alona ang tiyan niya. Muling gumalaw ang sanggol.
Isang sipa, pero hindi ito sadyang masakit, para bang sinasabi ng bata, narito ako. Laban tayo. Tumayo si Alona. Nanginginig, duguan ang tuhod, nanginilid ang luha, pero matatag ang tingin. Sa harap niya, unti-unting bumubukas ang mga anino, parang usok na may sariling buhay. At mula rito, lumitaw ang Ginoong Itim. Matangkad. Payat. Parang hindi niya kailangang huminga. Ang mukha niya ay kalahating tao, kalahating nilalang nagawa sa galit. Ang mga mata, kulay puti, walang itim, pero tila nakakalunod ang tingin. Wala itong bitbit na sandata. Hindi na kailangan. Ang buong presensya niya ay parang multo ng libong kasalanan, dumidikit sa balat, bumubulwak sa damdamin. Sa wakas, Anya. Ang anak ng dilim at liwanag, narito ka na. Hindi mo siya makukuha, sagot ni Alona, kahit basag ang boses. Hindi siya sayo. Hindi siya akin, pero siya ang susi. At ang susi ay hindi mo kayang pigilan kung gusto nitong bumukas. Sa bawat hakbang ni Ginoong Itim, umuuga ang lupa. Ang mga puno sa paligid natutuyo. Ang hangin umiikot. Para na silang nasa loob ng isang sapot ng kadiliman. Ako lang ang makakapag-alaga sa kanya, dagdag niya. Ikaw. Puno ka ng takot. Iniwan ka ng ina mo. Wala kang kakayahang magmahal. Hindi ako perpekto, sagot ni Alona, mariin. Iniwan ako. May takot ako. Pero hindi mo ako mababasag sa sakit na alam ko na. Hindi mo ito kontrolado. Dahil kahit sugatan ang puso ko, ito ang dahilan kung bakit ako lalaban. Biglang lumiwanag ang mutya, hindi sa kamay ni Alona, kundi mula sa tiyan niya. Mula sa loob. Parang sinasagot ng anak niya ang kanyang lakas. Sa bawat sipa ng sanggol, may bahagyang liwanag na sumisiklab mula sa ilalim ng balat niya, tila sinasabi ng bata, hindi mo ako maangkin. Napaatras si Ginoong Itim. Hindi, sigaw niya. Hindi pa siya buo. Pwede pa siyang baluktutin. Pero biglang lumitaw si Elias, hawak ang isang piraso ng basag na mutya, ang bahagi nitong nawala. Kahit duguan at nanginginig, tumayo siya sa tabi ni Alona. Hindi mo kami kayang paghiwalayin, sabi niya. Dahil kahit ako'y nilalang mo, pinili kong humiwalay. Pinili kong maging tao. Wala kang kaluluwa, sagot ng Ginoong Itim, halakhak. Isa kang patay na alaala. Pero may puso ako, sagot ni Elias. At para kay Alona handa akong mawala. Biglang humakbang si Elias, inilapat ang basag na mutya sa kamay ni Alona. Sa sandaling iyon, lumiwanag ang buong paligid. Isang bugso ng enerhiya ang bumulusok mula sa pagitan nila, hindi matulis, hindi mainit, kundi isang uri ng lakas na hindi nasusukat sa galit kundi sa sakripisyo. Sumigaw ang Ginoong Itim, natamaan ng liwanag. Naglakad siya palapit, pilit nilalabanan ang lakas, pero unti-unti siyang nababasag, parang salamin na pinipit ng kamay ng pag-asa. Hindi pa to tapos, sigaw niya. Babalik ako. Babalik ang dilim. Sa huling sandali, bago tuluyang lumubog sa liwanag ang katawan ni Ginoong Itim, tinutok niya ang kanyang kamay kay Elias. Kung hindi ko makukuha ang bata, kukunin ko ang puso ng ina nito. At isang matalim na aninong sumibat mula sa katawan niya, mabilis, direkta kay Alona. Biglang tumalon si Elias. Sinalo ang anino. Tinamaan sa dibdib. Tumigil ang mundo. Elias, sigaw ni Alona, hinuli siya habang bumagsak. Lumuha si Elias. Ngumiti. Mahina. Salamat dahil pinili mong paniwalaan ako, Anya. At salamat dahil kahit sa huli, naging totoo ako. Huwag kang magsalita. Ligtas ka, iyak ni Alona, hawak ang mukha niya. Pero sa mga mata ni Elias, alam na niya. Unti-unti siyang nagiging abo, hindi dahil pinatay siya, kundi dahil inalay niya ang sarili sa liwanag na hindi talaga kanya. Isa siyang nilalang ng dilim na piniling magsilbi sa kabaligtaran. Alagaan mo siya, bulong ni Elias. Yung anak natin, nanlaki ang mata ni Alona.
Anak natin. Tumango si Elias. Hindi mo naalala. Isang gabi, habang natutulog ka sa ilalim ng punong kabibe. Hindi ko sinadya. Hindi ko rin alam kung bakit pinayagan ng mutya pero siya, bunga ng pag-ibig, hindi ng kasalanan. Bago pa man tuluyang maglaho ang katawan ni Elias, hinalikan niya ang palad ni Alona. Patawad at salamat. At sa isang iglap wala na siya. Si Alona, nakaluhod, hawak ang mutya at tiyan niya, umiiyak ng walang tinig. Sa paligid, bumalik ang katahimikan. Wala na si Ginoong Itim. Wala na si Elias. Wala na ang anino. Pero may natira. Sa lupa kung saan bumagsak si Elias, may tumubong isang bulaklak, puti, bilog, at may liwanag sa gitna. Kakaibang liwanag. Parang apoy pero malamig. Parang puso na hindi nakalimot. Napatingin si Alona sa langit. Walang buwan. Walang bituin. Pero may init sa dibdib niya. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Dahil minsan, kahit nagwagi ka sa laban may kapalit ang bawat panalo. At ang pinakamalalalim na sugat ay yung mga hindi nakikita ng mata. Lumipas ang mga araw pero sa puso ni Alona, tila hindi umaalis ang malamig na gabi ng huling laban. Ang gubat na minsang naging larangan ng kadiliman ay tahimik na ulit, wala nang mga aninong sumusunod, wala nang halakhak ng nilalang mula sa dilim. Pero ang katahimikang ito may kasamang kirot. Wala na si Elias. Wala na ang taong sa kabila ng kanyang pagkatao, sa huli piniling maging liwanag para sa kanya. Sa ilalim ng punong pinagsimulan ng lahat, doon siya madalas maupo, tahimik, hawak ang mutya, at hinihimas ang kanyang tiyan na ngayon ay mas malapit ng isilang. Tuwing nararamdaman niya ang paggalaw ng anak niya, may pait at tamis sa puso niya. Hindi niya alam kung anong klaseng nilalang ang isisilang niya, tao ba ito, may dugong diwata, o may bakas pa rin ng dilim. Pero isa lang ang sigurado niya, mamahalin niya ito. Hindi niya ito iiwan, tulad ng iniwan siya ng ina niya. Hindi niya ito pagtatabuyan, kahit gaano pa ito kaiba. Dumating ang isang umaga na bumalik silakan, ang albularyong tumulong sa kanila noon. May dala siyang inuming mula sa ugat ng mga punong pinagpala, at mga halamang tutulong sa panganganak ni Alona. Tahimik itong naupo sa tabi niya, tinignan ang mukha niyang mapayat, ngunit may kakaibang liwanag. Hindi lahat ng liwanag ay maliwanag sa simula, wika ni Lakan. Minsan, kailangan mo munang masaktan, mawalan, at bumagsak para makita mo kung ano ang tunay na sinag sa loob mo. Tumango lang si Alona. May luhang pumitik sa mata niya, pero hindi na ito iyak ng takot. Isa na itong iyak ng pag-amin sa sarili, sa tadhana, at sa bagong simula. Pagsapit ng ikasyam na gabi matapos ang laban, nagsimulang sumakit ang tiyan ni Alona. Sa silong ng punong kabibe kung saan unang lumiwanag ang mutya, doon siya nagsilang. Walang ibang tunog kundi ang huni ng hangin at ang marahang pag-iyak ng bagong silang na sanggol. Isang babae. Maputi ang balat, ngunit may mga ugat sa pulso nitong kumikislap sa bughaw. Ang mga mata, tila kay Elias, malalim, tahimik, pero puno ng sigla. Pinangalanan niya itong Liway. Liwanag na isinilang sa gitna ng pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Habang lumalaki si Liway, pansin ni Alona ang kakaibang gawin nito. Minsan, nakikita niya itong nakatitig sa liwanag ng buwan, parang may kinakausap. Minsan, hinihimas ng bata ang mutya at biglang nagiging malamig ang paligid. Pero hindi ito kinatakutan ni Alona. Sa halip tinanggap niya. Ginabayan. Minahal. Sapagkat alam niya, hindi niya maiiwasan ang kakaibang dugong dumadaloy sa kanyang anak, pero maari niya itong ituro kung paano piliin ang kabutihan, gaya ng ginawa ng ama nito. Isang araw, habang nagpapakain siya ng prutas kay Liway sa tabi ng batis, tinanong niya ang bata, natatandaan mo ba ang tatay mo, anak? Tahimik si Liway. Tuminala ito sa langit, saka ngumiti. Mainit siya, Nay. Kahit malamig ang kamay niya, mainit ang yakap niya sa panaginip ko. Napangiti si Alona.
Gumulong ang luha sa pisngi niya, hindi ng lungkot, kundi ng pasasalamat. Kahit wala na si Elias, naroroon pa rin siya. Sa alaala. Sa mata ng anak nila. Sa bawat liwanag na sumusulpot tuwing kailangan nila ng lakas. Sa baryo, unti-unting nalaman ng mga tao ang totoo. Sa pagdaan ng panahon, may ilan na lumapit kay Alona, humingi ng tawad. Hindi na siya muling bumalik sa pamumuhay sa gitna ng komunidad, pero hindi na rin siya kinatakutan. Ginagalang siya. Sa tuwing may buntis na nilalang na nangangailangan ng tulong, tinutulungan siya ni Alona. Sa tuwing may batang nagkakasakit ng misteryoso, nilalapitan siya. Hindi bilang engkanto. Hindi bilang panganib. Kundi bilang ina ng liwanag. Ang mutya, itinago niya sa ilalim ng isang punong malapit sa sapa. Hindi niya na ito kailangang dalhin palagi. Ang liwanag nito nasa puso na niya. At si Liway, sa murang edad, unti-unti nang natututo. Natutong makinig sa hangin, makipaglaro sa liwanag ng araw, at makiramdam sa lungkot ng iba. Pinag-aralan niya ang mga aral ni Lakan. Pinakinggan niya ang mga kwento ng kanyang ina. At kahit hindi niya kailanman nakilala ang kanyang ama, palagi niya itong isinulat sa mga dahon, para kay Itay, na hindi ko man nakita, pero naramdaman ko ang yakap mo gabi-gabi. Lumipas ang taon at tumibok ang panahon ng kapayapaan. Pero alam ni Alona, sa mundo nilang ito, laging may lilim sa likod ng liwanag. Laging may dilim na sasadyang gumapang pabalik. Hindi na siya natatakot. Dahil ngayon, alam na niya kung sino siya. Hindi isang sumpa. Hindi isang pagkakamali. Isa siyang ina. Isang nilalang na sinubok ng sakit, ng takot, at ng kadiliman, pero sa huli, piniling tumindig, magmahal, at magpatawad. Sa dulo ng isang hapon, habang magkahawak kamay sila ni Liway sa tabi ng ilog, tinanong siya ng anak, "Nay, kung bumalik ang dilim, ano nang gagawin natin?" Ngumiti si Alona. Hinaplos ang buhok ng anak. "Kung bumalik ang dilim, sasabayan natin ng liwanag." Hindi para patay nito kundi para ipaalala na hindi siya ang may huling salita. At sa himig ng dapit hapon, sa pagaspas ng hangin at pagkislap ng munting bituin sa langit, tumibok ang isang pangako na sa bawat gabing darating, may ilaw na magliligtas. Hindi man ito ang pinili niyang simula, pero ito ang tinanggap niyang tadhana. At minsan, sa pinakamadilim na bahagi ng buhay mo doon nagsisilang ang pinakamaliwanag na liwanag. May mga pag-ibig na hindi lang nagmula sa puso kundi sa dugo. Si Alona ay isang babae na may nakatagong kapalaran. Hindi siya simpleng tao. Hindi siya karaniwan. At hindi siya nabuhay para magmahal ng walang alinlangan. Nalaman niya ang katotohanan noong gabing iyon, "Ikaw ay hindi lamang anak ng iyong ina," sabi kay Alona ng isang matandang babae. "Ikaw ay huling tagapagmana ng mutya ng gabi. Ang iyong dugo ang susi at ikaw ang huling handog." Hindi ito kwento ng salbahe. Ito'y kwento ng pinili. Ang laban sa sarili, habang papalapit si Joel, ang lalaking minamahal niya lumilitaw ang nilalang. Maputi. Mahaba buhok. May pakpak na parang abo. At sa isang tingin lang nalaman ni Alona ang lahat. Na si Joel ay hindi lang isang lalaki. Na siya ay hindi lamang babae. At na ang kanilang pag-ibig ay isang kasalanan sa mata ng mundo na hindi pa handa sa kanila. Ang wakas, ang pasya nasa harapan siya ng 200, isa, kasama ang taong minamahal niya, pero laban sa kanyang tunay na kalikasan. Isa, kasama ang mundo na hindi niya pipiliin pero kung saan siya makakahanap ng kapayapaan. Hawak niya ang mutya ng gabi. Tumutok sa dibdib ni Joel. At sa huling sandali sinabi niya, "Gusto kita. Pero hindi ako pwedeng umibig sa mundo na tatapusin ka." Final thought comment prompt. Kung ikaw si Alona, tatanggapin mo ba ang iyong dugo bilang bahagi ng isang sinaunang tungkulin? O pipiliin mong manatiling mahal ng taong gusto mo kahit ibig sabihin noon, ikaw ay mapapahamak? I share ang iyong sagot sa comment section. Like, subscribe, hit the bell sapagkat minsan,
Ang pinakamakabuluhang kwento ay hindi tungkol sa laban sa mundo kundi sa laban sa sarili.